Ko lang sa inyo para sa mga gustong maging teacher or English teacher dito sa Spain. Kung nga ba ako naging teacher dito sa Spain? Hi guys, buenos dias and good morning. So papunta tayo ngayon sa metro. Time check, it's already 7:15 na ng umaga. Kasi mga 30 minutes yung biyahe papunta dun sa kung saan ako nagtuturo. So meron tayong klase ngayon ng 8 to 9 ng umaga. So napakalamig ngayon guys. And ayan, kung mapapansin nyo may mask ako. Kasi nga nagkaka-allergy ako sa pollen kasi spring na dito, pero napakalamig pa rin guys. Ayan, pupunta tayo ng metro ngayon kasi meron nga tayong klase. So 1 hour class lang naman, and then right after that may pagitan, kumbaga sa flight meron tayong iskala or yung layover. Meron ulit akong klase ng 2 pa ng hapon, hanggang 2 hours naman yun. So, kaya tayo. Kaya yung natin, schedule natin ng pag Friday. So, today is Friday. Medyo ganon. Madami siyang interval. So, hindi madali. Kasi lalo na kung iba-ibang mga school or academy yung tinuturuan mo. Pero, ayan, gaya nga ng sabi ng karamihan, wala talagang madaling trabaho, kaya dapat ayun, tiyaga-tiyaga lang. So narito tayo ngayon sa may line 6 ng metro. So ayan, sa mga 30 minutes ganyan, 30 minutes ang biyahe mula dito sa Diego hanggang sa Argancela Planetario tayo. So doon tayo sa ECI, El Corte Inglés na na company, which yun yung tinuturuan ko, na nakakontrata ako doon guys. So ayan, pababa pa tayo kasi subway underground. So sana yan na talaga guys, araw-araw ganito, baba akyat ganyan. So way na rin to ng ng exercise natin sa araw-araw. Kaya kung mapapansin nyo, talagang hindi tayo tumataba. Alam mo yun, kasi batak tayo sa sa lakad. Batak tayo sa baba akyat, ganon. Ganon na eksena dito lagi sa Madrid. Sobrang busy ng mga tao. Yan, kung makikita nyo guys, diba? Mga tao dito nagmamadali. Parang laging rush hour ba ganon. Kasi mga tao dito talaga, ang buhay, trabaho, ganon. Buhay yun, trabaho, bahay. Kaya pag weekend, yung iba kapag wala ng work, pag day off nila, talagang dinidisfrutar nila or yung ine-enjoy nila. Kasi sobrang sa amin yun, sobrang halaga na once in a while, alam mo yun, hindi puro trabaho, kailangan yan, kagaya ng mga Espanyol, nagtotomar algo sila, sila. So ayun yung metro, nagre-relax, nag-enjoy, ganyan. So, ayun yung metro guys. Hintayin natin. So, ayan. 3 minutes pa. 3 minutes pa daw siya. So, guys, ang mga metro dito sa Spain, sa Madrid, ay isa sa mga pinakamalilinis na subway sa buong Europe. Ayan. So, hintayin natin yung metro guys. So, yun na guys. Time check. It's already 7:46 in the morning. And ayan, nasa Argancela Planetario na tayo. So, ito yung metro station kung saan ako nagtuturo. So, ayan. Nakita na tayo ng escalator. And ayun nga guys, tamang-tama lang lagi yung time ko. Kasi talagang, kumbaga sa gastos, na-budget ko na. So, kailangan niya, 7:45, makababa na tayo ng metro. Kasi mga 5 minutes ang lakaran pa mula dito hanggang dun sa So, ayun guys,
May planet dito. Ayan. May mga parang galaxy, diba? Kaya siya, ano, Agancela Planetaria. So, ang ganda, diba? O, mga planets. So, pakyat pa tayo, guys. And kahit na napakaaga pa, ang dami na talaga mga tao na ano, mga nagmamadali. So, ibig sabihin, marami ng ano ngayon na mga nagtatrabaho talaga ng ganitong oras. Sobrang busy ng mga tao. So, ayan, palabas na tayo. And, papunta na nga tayo sa academy. Tayo labas ng dito. So, ayan guys, nakalabas na tayo ng metro. And, ayun, siguro mga 5 minutes lang naman yung, ano natin. So, makakarating tayo siguro ng, ano, 7:50 or 7:51, mga ganyan. So, meron pa tayong mga ilang minutes pa kasi ang oras naman ng klase ko is 8. So, syempre, pupunta pa tayo sa reception. Kukuhain natin yung susi and then yung ano, yung logging book, which is yun yung pinag-sasign ng mga estudyante kung present sila. Ayun, ganun. So, nasa akyat pa tayo papunta dun sa ating room. So, later, ipapakita ko sa inyo ng konti yung kung saan tayo nagtuturo, yung mga classroom doon. Sana makakuha tayo ng, alam mo yun, ng konting clip para naman makita nyo yung ano ko, yung pinagtuturuan ko. So, ayan, malapit na tayo guys. And ayan, meron tayong, ito yung pinaka-ID natin. El Corte. $2,000 years later. So, ayan guys, time check. It's already 1:45. So, meron po tayong klase na 2 to 4 ng hapon. So, ayan guys, share ko lang sa inyo para sa mga gustong maging, teacher or English teacher dito sa Spain. Madali lang naman guys, kasi kung nakaya ko, 'di ba? Bakit hindi nyo makakaya din? So, papunta ako ngayon sa building kung saan ako nagtuturo. So, ikukwento ko sa inyo guys yung aking
ginawa para maging teacher ako. Paano nga ba ako naging teacher dito sa Spain? So, ayun nga guys, time check, it's already 1:51 and meron pa tayong 10 minutes kasi maaga tayo ngayon. And ito nga guys, ito po ako nagtuturo. Ito yung classroom ko. Ito yung hawak ko noon pa. Actually, last year, dito na ako nagturo. Ayan. Ayan guys, yung mga upuan, yung mga silya, mesa, ng mga desk ng mga estudyante. So, ayan. Ayan. And ito yung ating whiteboard. Meron din tayong, wala kasi, ito yung projector. Ayan guys, kung may mga presentation ka dito, ayan. Ito, and then ito yung table ko. And then syempre nagdadala ako ng bag na malaki kasi nandito lahat yung mga libro and yung laptop or iPad. And then of course yung ating attendance sheet, importante to. And ayan, waiting tayo kasi ayan, alas 2 yung time ko 1:53, time check 1:53. So habang wala pa sila guys, ayan, habang wala pa yung mga estudyante natin, sagutin muna natin yung tanong kung paano ako naging teacher dito sa Spain. Naging teacher ako dito sa Spain kasi nag-aral ako ng TEFL and Certisol. So, I got 2 certificates. So, the meaning of TEFL is Teaching English as a Foreign Language. So, ayan, instructing non-English speakers on how to read, write, and speak. Similarly, Certisol is also a certificate from Trinity College in London in teaching English to speakers of other languages. Guys, yung TEFL kasi, konhuntos na siya. Yung TEFL and Certisol, makukuha mo siya at the same time. Pagka naipasa mo lahat, yung interview, may interview din doon. And magpa-practice ka bilang isang teacher na talaga. Pero online kasi ako nun guys, kasi right after ng pandemic yata or pandemic days yata nung nag-aral ako. Kasi nung time na yon, nawalan ako ng work sa travel agency, kaya nag-decide nga ako na mag-aral para magkaroon ng, alam mo yun, ng ibang career, mag-try, parang ganun. Gusto ko yung matry kasi maging teacher dito sa Spain. Ayan. So, ayun na nga. Nag-aral ako. And then, nagbayad ako ng 1,000, kung di ako nagkakamali, 1,300 yata, parang ganun. Or 1,600, hindi ko na matandaan. So, kasi nawala ko na rin yung resibo dahil ang tagal na nun guys. So, nagbayad nga ako. 2 gives yun. Sulit naman guys kasi talagang matututo ka kung paano gumawa ng mga lesson plan. Tapos yung mga vocabularies na pang C1, pang C2 level talaga. Intensive level talaga. Kaya parang umabot lang nga, abutin lang ng 2 months. Kasama na yung interview ko tawagin. Kasi after nung mag-aral, importanteng kailangan mo maipasa. Hahanapin ko yung video na kung saan ako na in-interview noong time na yon. Blondie pa yung buko dun guys. And ayun na nga. Right after doon, mga ilang pa bago ko nakuha yung certificate. Nung nakuha ko yung certificate, kasi loob ko mag-apply sa mga school, sa mga academy, ganyan. Kaya ayun, madali kang makukuha kapag may certificate ka ng TEFL. So magkano ba ang sinasahod ng teacher? So, sa private, ayan, sa private school na, gaya nito, mayroon akong private na tinuturuan, which is eto ngayon, nito sa El Corte, 17 ang, kada ora, ganyan, per hour. And may SS na rin siya, guys. Kaya lang, syempre, konti lang yung oras ko dito, MWF lang ako. Kasi nga binitawan ko yung Tuesday and Thursday ko. No, yung salary is per hour. Hindi ka babayaran sa mga bakasyon mo, which is yun yung pangit, diba guys? Kapag ka holidays, wala kang bayad. Pagka summer vacation, wala ka rin bayad. Which is yun yung parang pinaka pangit dito. Though maganda yung salary kasi sa konting oras lang, pag pinagsama-sama mo yung oras mo sa mga tinuturuan mo, malaki din talaga. Meron nga akong kakilala na kumikita siya ng
1.7, ganyan, 1.6 to 1.7. Kung masipag ka lang talaga guys, kung wala kang responsibilidad na iba, ganun, yung wala ka pang anak, kayang-kaya mo yun, yung talagang mula umaga hanggang gabi, kayang-kaya mo. Nasa sayo lang yan guys, kung paano mo i-accept yung mga offer sa'yo, kung paano mo i-manage yung time nyo. And kaya mo kumita kahit mga 2,000 euros a month. Kasi depende pa yan kapag may mga offer sa'yo ng mga tutorials, gaya ko. Aside kasi sa academy, meron akong mga tutorials sa gabi, which is tutorials ko, kumikita ako ng 400 a month or minsan 300, depende sa oras na tinuturuan ko. Pero ayun, mga 500 ganyan ang aking kinikita monthly. Tutorial lang yan, aside pa dito sa kita ko sa academy. And before kasi na-offeran din ako sa school, kaya lang kasi hindi na kaya ng time ko dahil nakapirma na ako ng kontrata dito, and hindi na ako syempre pwedeng mag-accept pa ng iba. Kaya ayun, nasa sa inyo yan kung paano nyo mas mapapalaki yung salary nyo, kasi freelance nasa sa iyo yan kung sino yung i-accept mo, kung ano yung tanggap lang ng tanggap pa yun. Pero syempre kailangan mong i-manage yung time mo. Pero maganda siya para sa mga ayaw maglinis, ganyan, napapagod na sa paglilinis, kung kaya mo naman or may kapasidad ka na magturo, why not, diba? Sabi ko nga kung kaya ko, ano pa na hindi nyo kayanin, diba? Wala kayong hindi makakaya, basta may determinasyon kayo. Kasi ako, pinangarap ko dito, so kaya ito ngayon guys, nagtuturo ako, and at the same time, hindi ko pa rin binibitawan yung travel agency. Travel agent pa rin ako, kasi nga, syempre, gusto ko mas kumita pa, para at least, diba, mapunan ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko at ng mga anak ko. Kaya, ayun. So, kasi 2:00 na, baka dumating na estudyante ko, and nakakahiya naman na nagbablog ako. Ayan o. 2 o'clock na. So, ayun guys.